Okay. Ang sabi ko, tinag ko kasi si Senator Bato kaya siguro na, na what do you call it, na-distract siya dahil ongoing yung hearing. Ang sabi ko sa kanya, Senator Bato, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, sabi ko, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Okay, bakit yun ang tanong ko? Kasi based po yun, Senator Bato, sa nakikita doon sa DZAR, doon sa mga comment section, na dismayado ang taong bayan. Okay? Sana po, as a senator, at as PNP, dapat you have to be tough. Emotionally, tough kayo at be professional. Di ba? Nabigyan niyo patuloy ako ng limelight sa Senado and I am enjoying it. Right? Actually, I'm enjoying it. At the same time, dismayado po ako. Actually, ayokong, hindi kita binarubal, Senator Bato. Alam mo yan, hindi kita binababoy. Okay? Kasi kung baboy or babarobalin kita, yung matitikman mong salita sa akin, hindi talaga makain ng iro. Pero humingi ako ng pasensya sa iyo dahil na-disrupt ko ang hearing unintentionally. Kasi nakikinig ako habang nag-hearing kayo. So, pinakikaramdaman ko yung boses ng taong bayan, yung kanilang komento dun sa nagaganap na hearing. Hindi kita binabastos. Kasi po, kung bastusan, hindi po ako ganito magsalita. Kilala ko ninyo ng mga palangga ko, talagang high pitch ako kung babastusin ko kayo. Pero ito sa ngalan ng katotohanan at not opinion yung nararamdaman ng taong bayan. Kasi ito, ang nararamdaman ko, hindi lang ako mag-isa, hindi ko to solo. Hindi ito monopolya ng nararamdaman ko at tirahin ko kayo. No. Yun ay base sa nababasa kong comment. Ganon din po yung naramdaman namin kanina nila nila Ka Eric at Doc Lorraine na para bagang sarsuela. Bakit ka mo? Mga kababayan, una, syempre hindi inamin nila. So, wala daw existing na ganito, na ganyan, na itong mga dokumento na ito, di ba? Ito, wala daw, Kung magaling kang investigador, which is you claim it, okay? Nag-present, okay, number 1, binlag ko ito. So, confirm, mga kababayan, prior to this hearing, na-expose ko na based sa aking puting ahas, patawag nyo kaya yung puting ahas ko bago ko, na pinwersa ni Lazo ang mga PIDEA agents para gumawa ng sworn statement at pasisinungalingan ang testimonya ni Morales. Hindi ko kaibagan si Morales. Sabi nga ni Morales, papakasuhan nga niya ako, di ba? So bring it on. Okay, ganun lang naman yon dahil sa pag-leak na ng mga confidential evidence. At mayroon namang si Mr. Morales. I respect him kasi pinagbigyan niya ako. At I thank you. I can't thank you enough, Senator Bato, sa pagbigay ng pagkakataon at ng time dito sa PIDEA Leaks. Talagang na-appreciate ko po yun. Believe me, from the bottom of my heart. Ngayon, ito, Senator Bato, ito kasi, ako hindi naman ako nag-aral ng investigation, pero nag-aral ako ng investigative journalism, okay, sa Pilipinas at saka dito. Ito lamang ay ang aking munting kaalaman. At kapag nag-iimbestiga ka o nagtatanong ka, simple interrogation, sinabi ng 4 na testigo, okay? I'm not addressing to Senator Bato actually. Dito kay Lasso. Ikaw, Lasso, nagdala ka ng testigo na 4 na pinasisinungalingan ninyo etong dokumento na ginawa ni Morales. Ginawa na tinipa niya. Sabi niya nga, dati-night niya doon sa harap ng confidential informant na nung gabi ng March 10 at March 11 dapat i-raid si Marcos Bangag Jr. na nagsisinghot ng white powdery substance doon sa condominium sa 46C sa Rockwell, di ba? Nagdala na kayo ng testigo na 4 na based on sa investigation, wala sila doon sa pangyayari. Paano ka magtitistigo kung wala ka sa pangyayari? At narinig ko din yung sinabi mo, Senator Bato, na may point ka din doon. Pero doon sa point na yon, piniga mo na sana ang mga sinungaling na PIDEA agents. What in the hell my God?
'Di ba? Kung magaling kang investigador, piniga mo yung 4 na yon na mga babaknit na magtitestigo na walang kaalaman sa pangyayari, wala sila doon. Ano sila? Meron bang testigo? Magsa-sworn statement ka kasi ako, pumirma na rin ako ng mga sworn statement. Okay? Aking mga declaration sa mga kasong ibinato ni Lisa Tanas sa akin at hindi ko kayo urungan. Meron bang testigo na magpipirma ng sworn statement at inamin mismo sa buong Pilipinas doon sa Senado na wala sila sa pangyayari? Anong kadyutahan yan? Kaya yun ang sentimiento, Senator Bato, ng taong bayan. At isa doon sa mga katanungan nila, nabayaran ka na ba? It was a question. Hindi ko sinabi na, naku, sigurado ako si Senator Bato, bayad na to ni si Lisa. Ang sabi ko, magtatanong na ba ako? Based po yun sa sentimiento sa comment section. Actually, it's not coming from me. Ako lamang ay mouthpiece ng mga taong bayan. So, kung magaling ka investigador, doon pa lang kulong na dapat yung 4 na yun, na contempt na yung mga jutang genimis na yun. If you are really from what? Harvard? Na sinasabi mo, hindi tayo magkaaway. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil binigyan mo kami ng, well, we have common friends, Senator Bato. Hindi mo ako kaaway. At ako naniniwala ako na you are for the truth. Pero, huwag mong sisihin yung mga komento ng tao. Huwag mo kaming pagalitan at huwag ka maging emotional. Kasi dyan ka titirahin ng kalaban. Kung gusto lang kitang paglaruan, at this moment, I can do that. I can barubal, I can balljack you anytime. Pero I still have respect for you. So, okay. So ngayon, ang problema doon, na sinasabi mo pa doon, na sinasabi ni Lasso doon, na bit-bit niya, okay, bit-bit niya yung mga files sa mga dokumento, wala daw doon, wala yung sinasabi ni Morales na copy noong dokumento. Well, alam naman natin, at naintindihan ko na trabaho mo, hindi mo naman pwede prosecute lahat na, okay, Lasso, sinungaling ka. Pero sana, as investigador, okay, the fact na i-deny ni Lasso, ay na walang dokumento na walang walang such documents, bago mo sana ako ipatawag dyan sa Senado, ako I'm willing to, oh my God, I love that. Kung pwede ko nga lang palitan kayo lahat sa podium, gagawin ko, ako na magtatanong dyan. But anyway, okay. Paaminin mo muna si Lasso na siya ay sinungaling. Di ba? Bago niyo ako kasuhan, kailangan aminin ni Lasso na yes, hindi AI ang dokumento. Dapat si Lasso ang piniga mo, hindi ako. Diba? Dahil ako lamang ay katuwang ninyo sa pagbibigay ng information. Dapat sinabi mo kay Lasso, Mr. PIDEA Director, saan ka nag-come up na sinabi mo na ito ay artificial intelligence? The copy. Hindi Hindi ba kami magagalit? Itinatayo mo pa si Lasso na you can vouch his personality, his integrity. Kaput yan. Oh my God. You have to be unbiased. Pero nandoon sila, tapos magba-vouch ka. You are the chairman. You have the chairman, iba-vouch mo siya. Nasasabi mo mabuti siyang tao. So you're just saying, mga palangga. So, kumbaga, sinasuggest mo sa taong bayan na mabuti siyang tao where in fact sinungaling siya. Yun. Kaya ako'y nagtanong. So, ngayon, mga kapalaga, yung pinaliwanag ni, yung sinasabi ni Lasso na sinungaling daw si Morales kasi daw yung promise wala. Okay? Pre-report whatsoever, ano man yung imagine, okay, sinabi na nung 2014, sabi ni Morales wala pang promise. Tapos dun, yung isang, I don't know, lawyer yun, o katabi na, sinabi nga na wala pa talagang promise na yon, yung procedure na yon kung paano kinukuha yung mga yung paano nire-report, okay? Doon pa lang, Senator Bato, dapat binoljak mo na si Lasso. Dapat si Lasso ngayon nakakulong, na cite in contempt. Kung ikaw ay magaling na investigador. Kasi sinabi ni Lasso doon na wala sa promise. Wala pa nga promise ng 2014. Diba? Hindi ba dapat kasi nungalingan na yon? Right around then, contempt, kulong. Kung ako nandyan, bangin kayo lahat. Huwag niyo ako i-highlight. My God! Yun ang gusto marinig ng taong bayan na
pigain mo yung mga sinungaling niyang testigo. Okay? Wag ako, we're friends. Dapat doon, kung matino ka, ipatawag si Maricel Soriano, ipatawag si Bangag Jr. at pigain mo kung sino ang dumukot ng mga papel sa loob ng PDEA. At the fact na sinabi ni Morales na mayroong 5 litrato sa iba't ibang pagkakataon, dapat doon ka nag-focus eh. Hindi mo man lang sinabi kay Morales. Kung ikaw, Senator Bato, ay magaling na investigador, sinabi ni Morales na may nakita siyang mayroon siyang naka-attach na pictures. Binanggit niya Marcos Jr. at Maricel Soriano as top 1, top-notcher investigator as you claim. Hindi ba dapat, okay, Mr. Morales, sabi mo, may naka-attach doon sa pre-op and authority to operate na mga litrato na nag-session sila Bangag. Maari mo bang ipaliwanag sa Senadong ito kung ano yung nakita mo sa mga 5 pictures na to? Wala ka namang sinabi. Masisisi mo ba ako? Magtanong kami na bayaran ka ba? That was a question. It's not an accusation. It was a question. A question between question and accusation, magkaiba po ang definition nun. Pag question, tinatanong ka. Pag accusation, inakusa ka tapon. Okay. Ang daming loopholes eh. Hindi mo kami masisisi. And I hope sa next hearing, igaling-galingan nyo naman. Okay, wag kayo magpaka-emotional. Imagine mo, tapos redact mo pa yung tungkol sa emotion mo. Dapat sinama mo ko para sa istorya ko ng Senate, di ba? Gusto ko yun. I love it. Alright. Ang sinasabi ni Senator Bato doon, ito pa, napapanagutin ang mga nag-leak. Hindi ba dapat papanagutin si Bangag Jr.? Dahil, Senator Bato, ang pinag-uusapan natin dito, ang presidenteng nagbabangag. Sinabi na rin mismo ng dati mong boss, ni Pangulong Duterte. At alam mo yan, narinig mo yan, bakit nagmamangangan ka? Nandoon ka sa may Isogralia. Sinabi ni Pangulong Duterte, wag si Maharlika, wag si Morales, ang imbitahan mo si Marcos Jr. dahil sa kanya nakaasalalay ang kinabukasan nating lahat, hindi sa akin. Sabi mo doon, kung tama ang pagkaalala mo na kasalanan ng nag-leak, okay, ng dokumento. No. Napakaswerte ng taong bayan na may Morales o maybe, yes, may Maharlika na nagtaya ng buhay na isiniwalat yung mga dokumentong yon na nalaman natin na si Marcos Jr. pala noong 2012, noong March 11, 2012 ay bangag na bangag sa white powdery substance kasama si Maricel at i-raid sana at pinigilan ni Paquito Ochoa. Dapat piniga mo si Morales kung sino ang mga nagpigil dahil hindi lang si Paquito Ochoa. Dahil marami akong puting ahas. Si Morales, dalawang isip pa nga yan. Di ba? Ayaw niya nga magpa-interview. Ayaw niya magpa-interview sa akin dahil gusto niya dyan sa Senate. Buti nga napapayag natin yan na magpa-interview dahil, samaw. Sabi ko, protektahan mo yung buhay mo, baka ipagurgur ka. Sa akin lang, karapatan namin ng taong bayan na magsalita dito, na makinig. Okay? So, Senator Bato, dapat piniga mo yung ano na yun, ayun na what, turuan kita. Okay. Dahil dininay ni Francia, na sabi niya may mga nakalimutan niya na. May phone record yan. Yan ay napaka-importante. Whether Viber man yan, kahit anong app yan, may phone record yan. Pwede mo yan ipapresent kay Francia. Nakatunayan kung 3-way sila. Kasi ang sabi ni Francia, ang claim niya ay over the phone. Actually, hindi ko alam na over the phone pala yung conversation. Hindi yan ang claim ni Jonathan Morales sa akin, but maybe may interview natin siya later. Try natin. Hindi yan ang sinabi niya. Basta sabi niya, may isa siyang kasamahan sa PDEA na nag-encourage sa kanya na i-deny na lang natin. Diba? Kaya ang sagot dyan ni Morales, paano naman siya? May pamilya din siya. At baka lumabas yung confidential informant. So yun. Kaya nga nagtatanong kami na nabayaran ka ba? And good thing, sinabi mo na hindi ka bayad at ikaw ay maninindigan, pero huwag po kayong balat sibuyas.
Huwag kayong balat sibuyas as a senator. My God, ang layo na ng narating ninyo. Kung ako nandiyan dyan, Senator Bato, durog lahat yung mga yan. Inilabas ni Jonathan Morales, former PDEA agent, na dapat ipatawag din yung mga doktor, yung St. Luke's, na naglabas ng test ni Marcos Jr. na 2 minutes lamang. May gito 2 minutes lang. Hindi mo tinutukan yun eh. Hindi mo kami masisisi kung ikaw ay magaling na investigador. At nakita mo yun. Actually, hindi social media. Hindi ako nagpakalat nun. Si Marcos Jr. mismo ang nagbigay noong 2021, pinosted niya sa kanyang social media account, binigay niya sa mga mainstream media yung less o 2 minutes niyang drug test. Kung matino po kayong investigador, ganito lang yan. Oo nga, Mr. Morales, ganito gawin natin. Salamat for bringing that up. Okay? Thank you so much. We really appreciate that. Okay, para sa kapakanan ng bayan. Dahil presidente ang nakakahiya dito. Dapat i-clear natin ang pangalan ng presidente. Imbitahin natin ang presidente na siya ay magpa-drug test ng open sa public. Sabi ko nga, Senator Bato, I trust you nung una. Sabi ko, you are the most powerful than Lisa and than the president because nasa committee mo, ikaw ang chairman. Hindi ka, sabi mo rin, mayroon kayong independent ang Senate from judicial, di ba? And legislative, kaya nga tayo may 3 branches of government. But ganun pa man, doon pa lang, dapat sinabi mo na, okay, yung 2 minutes na yon, may point ka naman, Mr. Morales. At para sa kapakanan ng bayan, ipatawag natin ang St. Luke's, ipatawag natin ang doktor, ang medtech, kung sino ang pumirma doon. And how come that it's only 2 minutes drug test? And then, pawatawag din si Marcos Jr., kaya kami nakulangan if you are for the people and if you are for the truth. Huwag kang iiyak, huwag kang mapikon sa akin. Nagtatanong lang ako. Di ba ganun ang investigasyon? Pag sinabi mo na, bakit 2 minuto yan? Di ba? Tinatanong ka namin, tinagtatanong ang bayan. O bakit 2 minuto lang ang drug test ni Kuting? Hindi mo pwedeng ibaliwala yun if you are magaling na investigator. Yun na sana yung moment, Senator Bato, para sa taong bayan na ipatawag mo si Marcos Jr. na presidente, takot ka ba sa kanya? Ako hindi ako natatakot sa kanya. Lahat kayo hindi ako natatakot sa inyo. Bakit? Lamang kasalanan sa inyo. Inuulat ko lang ang para sa kapakanan ng bayan. You challenge me if I love my country. My God, if I don't love my lupang sinilangan, hindi ko itataya yung alindog ko dito with all the death threats and the proxy cases ni Lisa at ni Marcos Jr. Hindi ko mahal ang lupang sinilangan ko. Baka magkasubukan tayo. I-challenge ko kayo. Gaano mo kamahal ang bayan? Sige, kung gusto mong mapatunayan natin, mahal mo bayan? Ako, nag-claim, mahal ko bayan. Ipatawag mo si Marcos Jr. at i-challenge mo siya na magpa-drug test. Pangulong Duterte na mismo ang nagsabi, palangga, na siya ay nagbangag-bangag. If you love your country, ipatawag mo si Marcos at ipaano mo siya dun sa 2-minute na yon. The fact ni Lufac na binouch mo na si Lazo na siya ay hindi magsisinungaling, you're already biased. Thank you for this, palangga. Bias ka na eh. Okay? Yun ang sinasabi ko. Imagine mo nag-focus ka sa akin. Hindi naman ako nagbabangag eh. Nawala ka dun sa wisyo na ang issue dito to clear the bangag-bangag Pangulo na sumisira sa kinabukasan ng taong bayan, na sangkot sa kidnapping, sangkot sa smuggling, sangkot sa bribery dahil sa pagiging bangag niya. That is your failure. Wag ako, wag kami. Huwag nyo kaming sisisihin. Dahil taong gobyerno kayo, pasweldo kayo, tanggapin nyo lahat kahit na hindi pa nga totoo or totoo yung sinasabi ng mga taong bayan, hindi kayo dapat magbalat sibuyas. Mag-focus ka. You have to have focus dun sa issue na gustong mangyari ng taong bayan. Panagutin si Kuting. Magsalita si Kuting dahil not only me, si Pangulong Duterte na dati mong boss, ang unang nagsabi na si Marcos ay bangag. So, 2 points na ni-raise ni Morales. Okay? Ano yung unang-una, yung drug test. Hindi mo nga pinatawag eh. For sure, narinig mo ako ngayon. Okay? Baka nandyan ka pa. Sabihin mo dyan sa comsec nyo, ipatawag
ang St. Luke's, ipatawag ang pumirma, magpaliwanag sila, i-process nila from hand washing, from documentation, from getting the information of the patient, which is scouting. Saan, paano nila kinuha ito? From the logbook, 2 minutes lang? That is the vital issue there kanina, that you failed to represent the Filipino people. And if I were you, kung ako ang nandoon at naisakatuparan ko na ang executive order number 1 ko na bangin, shoot silang lahat sa bangin. Sinungaling yung the way na hindi na daw niya matandaan. Paano hindi mo matatandaan ng Director Francia? Ang usapan nila ni Morales, couple of days ago lang yun. Ano siya, nauntog bago pumunta dyan? Di ba, nauntog ba siya? May amnesia pa siya? May dementia ba siya or something? Wala naman, bata-bata pa naman siya. Mukhang, hindi pa naman siya napupunta sa ganong issue. Tapos eto pa, napansin ko kanina. Tinatanong mo kanina, Senator Bato, yun bang dokumento ay totoo? So bago pa sumagot, ang kinatanong mo, Senator Bato, si Morales. Ewan ko napansin niyo yun. Ang sumagot si Lasso, hindi, 2 beses. Kung ikaw, para sa patas, ganito lang yan. Oh, pasensya ka na, my friend, kamista, o whatever tawag mo kay Lasso na binouch mo na hindi magsisinungaling. It's not your time. I'm asking Morales, not you. So Morales, can you proceed? Senator, ikaw, PDEA Director Lazo, mamaya ka na. Hindi Inalaw mo na sinapawan niya sa pamamagitan ng mikropono yung dapat nasasagot si Morales. So kaya ito po yung hinaing ng taong bayan. Para naman tayong siraulo dito na ang hinaing ko lang, tanging nag-iisa lang ako. My God, we're like 23,000 live viewers right now across social media and the sentiments are the same. Senator Bato, May 7, patunayan mo sa amin. Huwag mo sasabihin na si Lasso ay hindi magsisinungaling. Kadyutang Jenny na yan. Imagine mo na sinasabi mo na iba-vouch mo sa harap ng taong bayan na si Lasso ay hindi magsisinungaling. Ginano ni Lasso. Ginamit niya, inabuso niya ang kapangyarihan. Okay? Yan dapat. Tapos sasabihin mo, hindi siya magsisinungaling. Nagbubugbog nga siya doon. Ginagamit niya, inaabuso niya yung power. Paano ka naman maniniwala sa'yo? I-send ko sa'yo sa Facebook. I-post ko ulit. Itatag kita ng bonggang-bongga mamaya. Sa Buljakan, abangan mo. Total, nakikita mo yung tagging ko. I-post ko po ulit yung pang didibdib ni Lasso kay Attorney Delgado. Don't say na iba-vouch mo na siya nagsasabi ng katotohanan.